O eto mga bossing, dumako na tayo. Kay Roque, kala ni Roque tapos na siya sa Pogo? Hindi pa, there's more. Oh, kamusta na kaya? Napahubad na kaya nito si ano, si Ronil Yang? Dun ko kasi siya huling nakitang masaya, 'no? Dun ko siya nakitang huling, with smiley face, walang ka-stress-stress. Sabi nung iba diyan, itong si Mark kada mag-uumpisa ng topic kay Harry Roque, eh, sinisingit yung ano, topless, pagpapa-topless ni Harry Roque kay Ronil Yang. Kasi nga naman talagang tumatak sa isip ko yun. Ang tigas ng pagkakasabi ni Harry Roque dun mga kababayan, eh, 'no? Tignan natin kung mapapa-topless natin si Ronil Yang, lalaking-lalaki, 'di ba? Oh, pakinggan natin, babasahin natin ang sinabi po ni Senator Risa Hontiveros patungkol po, 'no, kay, Harry Roque mga bossing. Eto sa ilalim, lumalabas talaga siya sa attachment sa application letter ng Lucky South 99 dahil po itinatanggi ni Harry Roque mga kababayan na siya po ang nag-abogado sa Lucky South 99, 'no? Bilang siya ang legal, nandoon siya ang organizational sa chart, nasa chart daw po. Kinonfirm ng PAGCOR na siya ang tumatayong abogado ng Lucky South 99. Sabi po kasi ni Roque, mga kababayan, na siya po ay abogado lang nung mga nagpapaupa doon sa lote ng Pogo. Pero ang sinasabi po ng PAGCOR at ni Senadora Risa Hontiveros, siya mismo yung abogado nung mga may illegal na ginagawa sa Pogo. Lucky South 99 at hindi lamang ng Whirlwind. Yung Whirlwind po, yun po yung nagpapaupa mga bossing. So abogado siya ng Pogo Company, hindi lamang ng may-ari ng lupa. Ang sabi naman ni Roque, sabi ni Roque, Senator Risa Hontiveros conclusion that I lied when I claimed in the media that I am a whirlwind counsel in bereft of merit. I clarified that I did not consent to nor was informed of my name inclusion to in any submission by Lucky South with PAGCOR concerning license renewal. If her only basis is the organization chart naming me as legal counsel of Lucky South 99, then I challenge her to prove that I had a direct hand in preparing the said document. Nako, wag mong inaano yan si Senadora Risa Hontiveros. Malupit yan mag-imbestiga. Malupit yan humanap ng ebidensya. Nakita mo nga kung ano ang sitwasyon na ngayon ni Guo. Di ho ba? From uma-attend at akala niya maipaglalaban niya ang kanyang sarili, no, na siya ay tunay na Pilipino, hanggang sa wala na din ho. Hindi na nagpapakita. Pinapaikot tayo na kesyo daw magpapakita siya sa susunod na hearing, bla bla bla. Tapos meron pang mga nakita na mga bank documents si Harry Roque sa loob ng Pogo. Baka yun, isa sa makapagpatibay na talagang konektado itong si Roque sa Pogo, mga kababayan. Sabi ni Sir Ed Harry, si Binibining Gandang Hari, BBR, matagal na yang dapat na disbar at nakakulong, malapit na rin niyang magtago at tumakas, no show sa Senado, aarestuhin na yan. Bakit gano'n sila, ano? Pilit silang nagpapaliwanag, pinapatawag sa Senado para makapagpaliwanag, which is, pabor naman po sa kanila yon. Dahil ano, karapatan nila yon. Pero ayaw nilang magsi-attend, ayaw nilang magsipunta. Si Bato, doon sa Kongreso. Eto, Senado. Bakit? Anong meron? Roque, Hari, hindi Reyna. Alam mo, alam ng taong bayan
kung ano yung mga dahilan o kung bakit kayo ayaw niyong mag-attend diyan. Kapagka kayo ay patuloy na umiwas sa pagpapaliwanag para sa inyong sarili, iisipin ng taong bayan, guilty 'tong mga ito. Kaya ayaw umattend at ayaw ipaliwanag ang sarili. Sabi ni Ma'am Celialea Reyes, "Hi Mark, watching from Jensen City. Lorelai DSNR, sisingaw lahat ng baho ni Roque. Marami pa yan, sunod-sunod na in God's will." Angela Hero, wala ng credibility si Roque. Ano po? Paulit-ulit ka diyan sa vlog, nagpapaliwanag ka. Mano ba namang puntahan mo yung pagpapatawag sa iyo sa Senado para dun mo maipaliwanag. Tapos takbo kayo ng takbo ng senador. Gusto nyong maging senador pero kayo mismo ayaw nyong galangin ang mga ang senador, 'di ba? Ang pagpapatawag sa Senado. Ano 'yun? Lokohan. Gusto kong tumakbong senado. O tara, magmautog tayo. Pakilala natin ang sarili natin sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mautog. Hindi ho lumalabas sa mga survey Ni hindi man lang po makatungtong sa 15 Tapos, makikita mo, pinapatawag sa Senado, ayaw galangin ng Senado. Wala. Wenta. Ano? Yari kayo diyan kay Risa Ontiveros. Ako po mga kababayan, simula po nung nag-umpisa yung investigasyon po diyan sa mga pogo na yan from Alice Guo, no? From Alice Guo o Gua Haping, na kung saan-saan na po nakapunta, ang dami na pong nadiskubre, ay diyan po ako nagsimulang humanga. Iba pa lang mag-imbestiga ito. Iba pa lang kumalap ng ebidensya ito. Di ba, mga kababayan? Kaya, wag po tayong magugulat na totoo namang nasa exciting part pa lang tayo. Madami pang makikita dito. Ayan po, nalilink talaga. Lumalabas talaga siya sa attachment sa application letter ng Lucky South 99. Hindi titigil itong sila Senadora Risa Ontiveros at si Sherwin Gatchalian, mga bossing, sa pag-iimbestiga. Tingin ko, ang magiging ending ni Senator Harry Roque ay hindi pala nanalo. Tambak pala. Sumayaw-sayaw na ng gano'n yan doon sa political rally. Sumayaw-sayaw na ng gano'n. Si Roque, wala pa din, hindi nanalo. Yari. Anyway, mga kababayan, 53 minutos na din po tayo nagkasama-sama at meron tayong 5 topic sa araw na ito. 985 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like button dyan. Paabutin natin ng 1,000. Ano? Paabutin natin ng 1,000 yung like. Doon sa mga bago naman po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang channel na ito, lalo na kung kayo po ay isa sa sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Tulungan nyo na din po kaming i-spread o i-share ang ating mga ginagawang mga YouTube live at content para naman po mas umabot sa mga kapwa natin Pilipino. Pa-shoutout daw, asawa ni Raiden Lods, Waray Dory. Nasaan ba yun? Shoutout po sa asawa ni Raiden, Waray Dory. Shoutout po sa inyo. Si Roque, sabi ni Tana, demonize. Si Roque, humor mongerer, newspaker at unreliable. Panay ang banat sa mga Duterte pagdating ng eleksyon, panalo pa din. Nasaan? Number 3 nga si Pangulong Duterte sa Senado. Bumaba ng number 5. Tapos pag tuloy-tuloy pa din yung mautog, bababa ng bababa. Yung 2 Duterte, nasaan naman yun? Hindi pa din nakakatungtong sa pang 12, sa top 12. Baka kayo na lang ang nakakaalam na malakas pa ang dating Pangulo.
at malakas pa ang mga Duterte. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.